Hello, welcome to more collections. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po, may dalawa po tayong coins dito. Ito po ay yung 1 peso USPI. Ang USPI po, it stands for United States Philippine Islands. Ang barya pong ito ay ginamit po sa Pilipinas noong panahon na sakop pa po ng Amerika ang Pilipinas. Ito pong 1 peso, ito po yung pinakamataas na denomination sa USPI. Yan, wala pong 5 peso, wala pong 10 peso, 1 peso na po yung pinakamataas. Yan. Ito pong mga coins na ito ay may halong silver. Yan. 80% silver po ang mga ito. Kaya po marami ang nagko-collect ng ganitong coins at marami ang naghahanap. Saka po may kalakihan din po ang mga coins na ito. Ang diameter po kasi nito ay 35 mm. Yan. Tapos may bigat sila na 20 grams bawat isa. So yun po isang way para ma-check kung legit or genuine yung inyong 1 peso. Kasi po marami ding lumalabas na fake. Yan, so isa po yung pagtimbang sa barya para malaman kung genuine yung inyong coin nyo. Yan. So yun nga po, ang weight po nito dapat ay 20 grams or yung malapit doon. Yan. So ito po yung obverse or yung harap ng coin. Yan po, makikita po natin sa gitna si Lady Liberty. Yan. Tapos sa background niya ay makikita yung Mayon Volcano. Sa taas naman po nakasulat yung 1 peso. Peso po ang nakalagay instead na piso kasi sakop pa nga po tayo ng Amerika nung time na yan. Ang peso po kasi yun po yung English ng piso. Yan. Kaya po nung hindi na tayo sakop ng Amerika, nung naging independent na, ay yan po, naging piso na po yung nilagay sa mga barya ng Pilipinas. Ayan, okay, sa baba naman po nakasulat yung Pilipinas. Yan, so check na po natin yung reverse or yung likod. Yan. Yan, so kung napansin nyo po, para mailipat ko sa reverse, ganyan po ang paghawak ko sa coin. So ibig sabihin, baliktad po yung orientation ng obverse at reverse. Yung mga US coins po kasi ganun, baliktad. Pag dito nakatayo, dito naman nakabaliktad. Kumbaga ay upside down. Yan, ganyan po ang kanilang orientation. Yan. Okay, so ang year po, ang mga year po ng coins na ito ay ang isa ay 1907, ang isa naman ay 1908. Yan. So ito pong mga years na ito po yung most common years sa 1 peso USPI. Pinaka-common. Kasi po, yan pong 2 year na yan ang pinaka madami ang ginawa. Yung 1907 at 1908. So, ang pag-uusapan po natin ay kung alin ang mas mataas ang value. Kung 1907 ba o 1908. Yan. Kung sa mintage po ang pagbabasihan, mintage or yung bilang ng pagkakagawa, mas madami po ang ginawang 1908. Yan. Ang mintage po kasi ng 1908 ay 20 million mahigit, almost 21 million na piraso ang ginawang 1908. Samantalang ang 1907 ay 10 million mahigit lamang. Yan. So kalahati ang pagkakaiba. Ito ay 20 million, ito naman ay 10 million. So
So ganun po ang pagkakaiba ng bilang ng pagkakagawa. Pero kung sa frequency naman po ang pagbabasihan or yung limit ng mga nakikita or nahahanap na year, mas malimit naman pong makakita ng 1907 sa panahon ngayon. Yan. Based po sa aking experience ay ganun nga po. Mas marami ang nakikita ko na 1907 kumpara sa 1908. Ayan. So, yan po. Magkataliwas sa mintage at frequency. Yan. Mas madami ang mintage ng 1908, pero mas malimit naman makita ang 1907. So, kasi po ang tagal na ng mga coins na ito, more than 100 years na. So, possible marami sa 1908 ay nawala na or nasira or baka natunaw na. Kasi yung iba tinutunaw po nila kasi may halong silver nga po ito. Ayan. So, alin po ba ang mas mataas ang value sa 2 year na ito? So, para sa akin, halos pareho lang po, pantay lang po yung value nila. Yan, siguro magkakatalo na lang sa condition ng coin. Ganun po, doon na lang po magkakatalo. Pero kung talagang papipiliin, para sa akin, may slight more value ang 1908. Yan. Kasi nga po, mas madaling makita ang 1907 kumpara sa 1908. Kaya po para sa akin ay may slight more value ang 1908. Ayan. So yun po ay para sa akin lamang. So ito po yung reverse. Dito naman po sa reverse, sa gitna po ay makikita natin yung eagle sa taas, then sa baba ay yung shield na may mga stars. Yan. Isa rin pong titingnan nyo kung para malaman nyo kung genuine yung inyong 1 peso ay yan pong yung agila. Meron po kasi ay payat yung leeg ng agila. So halata na agad na peke. Ayan. So ikumpara nyo po yung pagkakaiba. Then nakasulat po sa gilid ay United States of America. Then yung year of minting sa baba na dito po ay 1907. Then sa kaliwa naman po ng year ay yung tuldok or period, na sa baba po ng tuldok ay yung letter S. Ang S po, yun po yung mint mark. Pag S po, ibig sabihin San Francisco, doon po na mint or ginawa yung coin. Pareho po sila na S. Yan. 1908S at 1907S. Ayan. Okay, so bigyan ko rin po kayo ng estimated price ng mga ganitong coin ngayon. Sa ngayon po, nagre-range po ang ganitong coin ng 600 hanggang 1,200. Yan, ganun po yung mga usual na price ng ganitong barya. Pero pwede po pong tumaas yun kung talagang napakaganda ng condition, yung tinatawag na uncirculated or almost uncirculated. Yun, pwede pa pong mas tumaas, mataas po ang value. Pwede rin naman pong bumaba kung talagang hindi na po maganda ang condition. Saka po, kung kayo ay bibili, makakuha kayo nito ng mura kung kayo mismo yung tinatawag na hunter, or kayo mismo yung pupunta sa mga lumang bahay
or dun sa mga nangangalakal. Kasi po since hindi naman sila collector, pwede nyo pong mabili ng mababa lang ang coin na ito. Pwedeng mga 300 to 400, so ganun. Pero kung sa collector po kayo bibili, syempre alam nila yung value, mas mataas po ang possible na maging presyo. Yan nga po, maging 600 pataas. Ayan. Pero yun po ay estimated price lamang. Depende pa rin po sa buyer and seller kung magkano nila mapagkakasunduan ang presyo. Ayan. So yan lamang po para sa video ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po ay pa-like at pa-subscribe na din po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para po updated kayo pag meron po ulit tayong bagong upload na video. So muli po ay maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye bye po.